70 pamilya ang nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Ang isa namang residente, tumutulong na nga, pinagnakawan pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Sa kuha mula sa Himpapawid, kita kung gaano kalawak ang sunog na sumiklab sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila. Pasado 2:00 ng madaling araw nang magsimula ang sunog. Mabilis kumalat ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula dahil sa kitid ng eskinita. Pinagbabawalan po pumasok pag hindi po fire truck. Dito naman po ay nakita nyo naman po na napakaliit po ng daan na eskinita lang po. Ang mga tao ho ay napakadami. Tumagal din ng halos 2 oras bago naapula ang apoy. Ang mga residenteng ito naghahanap ng mga pwede pang maisalba sa mga natupok na bahay. Ang tindahang ito naman, mistulang binagyo. Nilimas kasi ng mga magnanakaw ang mga paninda habang abala sa pagtulong sa pag-apula ng apoy ang may-ari nito. Wala naman po kami magagawa sa ganyan. Emergency na rin po kasi yan. Mas maganda na rin po maligtas din yung pamilya ko at makatulong na din kami. Nasunugan din si Mila Fajardo na walang naisalbang gamit. Emosyonal lang makausap ng News 5. Hindi ako makapasok uli yung kuha sana akong gamit ko. Lakas ng apoy, hindi na ako lumabas na ako. Katabi mismo kasi ang nasunog. Wala akong kamag-anak dito. Kamatay na sa asawa ko. 70 pamilya ang nawalan ng tirahan. Ayon sa Manila Fire Department, nasa 30 bahay ang natupok. Aabot sa 150,000 pesos ang halaga ng pinsala. Wala namang nasawi o nasugatan sa sunog. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Matatandaang nasunog din ang bahagi ng Isla Puting Bato Nobyembre noong nakarang taon kung saan daang-daang pamilya rin ang naapektuhan. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.